Ang tamis. Subukan natin ulit. Hoy, ano ka ba? Malupit na tigre. Pulang yan. Ibalik mo. Habol kung kaya mo. Hoy. Ang bagal mong tumakbo. Okay na ang binti ko. Paano mo ginawa yon? Diyosa ako. Madali lang yun para sa akin. Anong Diyosa? Ako ang nag-iisa. Diyosa ng yaman. Aray, Bakit ka tumatakbo? Nakalimutan mo pantalon mo. Marupok ang tao, pero mapanganib daw sabi ni tatay. Bakit hindi ako makalipad? Nako, nakuha niya ang espiritong orb. Kung wala yung orb, hindi ako makakabalik sa langit. Babalatan ako ng buhay ni tatay. Nakapagsalang ng fracking spell. Nahanap ko. Sa mga curtain nakatira ang mga tao. Sino ang tinutukoy mo? Curtain. Earn ang tawag. Sa mapa ka ng kamatayan. Pasensya na. Nakatira ba rito ang mga opisyal? Ha? Ang psychiatric hospital ay sa kaliwa mo. Hinahanap ko ang may-ari ng pantalong to. Kinuha niya ang pinakamahalaga sa akin. Hindi ba pantalon yan ng kuya ko? Bakit nasa kanya yan? Ano? Ha? Hinawakan ka ba ni Jingche? Hinawakan. Siguradong ginawa niya. Dali, papasukin ang batang madam. Siya lang ang magiging manugang natin. welcome home, batang mistress. Gynophobic ang kuya ko. Paano niya magagawa sa kanya? Hoy, Xiaogu, sabihin mo agad, paano mo napaibig si Jingche? Jinglin, tawagan mo ang kuya mo ngayon. Sabihin mo nandito na ang bride niya. Bilisan mo. Ma, huwag kang magpaloko. Ang kuya ko ay habang buhay na binata. Hindi na siya mamumukadkat. Nakababatang kapatid. Ma, Jingcheng, tingnan mo, may tao. Sino? Sinong nandito? Dali. bakit ka nandito? Hinalikan mo ako. Ninakaw mo ang Lingzu Pearl ko. Ikinulong mo ako sa lupa. Hindi ako makauwi. Heto, ang pantalon mo. Kunin mo na. Ibalik mo ang pearl ko. Wala na ang pearl. Paano ko malalaman kung nasaan? Kuya, pantaloon mo yan. Kung hindi mo siya ginalaw, bakit nasa kanya yan? Ate, kinamumuhian ng pamilya Chiang. Mga manloloko. Huwag kang maging una. Napagkasunduan nating huwag banggitin yan. Banggitin ang alin. Hinalikan mo ako. Makinig kang mabuti. Mula ngayon, siya na ang kaisa-isang manugang ng pamilya Ki. Kung tratuhin mo siya ng masama, ipatatapon kita. Ma, hindi kami. Ang iniisip mo. Kuya, kay ganda naman. Kung ayaw mo, agawin ko siya. Naging malapit sila. Buntis kaya siya. Narinig kong may asawa na ang apo ko. Saan? Patanjin. Nandito na si Lolo. Lolo, buntis na ang hipag ko, ng tagapagmana ng pamilya. Ano, upuan niyo siya agad. Magluto na ng hapunan. Walang magugutom dito, lalo na ang apo ko. Kanina lang kami nagkita. Paano siya nabuntis? O, ginahas mo agad pagkakilala. Akala ko mabait ka. Palasipin ka pala. Ano ba pinag-uusapan nila? Sige, titira muna ako. Maghahanap ako ng paraan kunin ang perlas. Tapos babalik na ako sa langit. Wala akong mapupuntahan. Sabihin mo, hindi ka buntis ng anak ko. Totoo ito. Ako nga. Naiintindihan ko na. Niloloko mo lang ako, yung mga killer sa bundok. Mga artista mo rin pala. Extras. Anak, ituring mo ng tahanan mo ito. Pamilya na tayo ngayon. Salamat, Lolo. Ikaw, ano ang tawag mo sa akin? Lolo, mali ba ako ng tawag? A-A-A-A-A-A-H. Lolo, sa ospital. Ngayon di. Kumalat na ang cancer sa lahat ng bahagi. Wala nang lunas. Ihanda na ang libing. Paano nangyari ito? Kunin ang pinakamagaling na doktor. Ang kahabang panahon na nabuhay si Loloki ay himala na mismo, nakapit siya sa buhay. Para lang makita kayong mag-asawa. Ngayong buntis na ang ginang. Natupad na hiling niya, pwede na siyang pumanaw. Kaya, walang nangyari sa amin. Paano may bata? Kuya, di mo siya pwedeng sirain. Tapos magkakaila, suklam ako sayo. Teka, ikaw. Sabihin mo, hindi kita nahipuan.
Sabihin mo sa kanila, hinipo ko ba kayo? Oo, hinipo mo. Hoy, ikaw. Sisiraan mo ako, kakasuhan kita. Doktor, wala na bang ibang paraan? Arf. Lolo. Lolo, gising na. Huwag mo kaming iwan, Lolo. Hindi pa siya patay. Malusog si Lolo noon. Paano nangyari ito? Nilason mo ba siya? Wala kang karapatan. Hindi namin sasaktan si Lolo. Ipaliwanag mo to. Bakit siya nakahiga? Natupad na daw ang hiling ni Lolo nang ikasal si Kuya. Kaya siya nagkasakit. Kalokohan. Marami pa siyang apo bukod kay Jingcheng. Nandito ako. Pinagkasunduan natin na ang pangunahing pamilya at sangay ang mag-aalaga sa kanya. Pero hinadlangan mo kami. May binabalak ka. Tumigil ka sa ingay. Kailangan ni Lolo ng katahimikan. Umalis ka kung wala kang ambag. Minor na sakit lang to. Bakit kayo nagpapanik? Minor? Stage 4 na cancer yan. Papatayin niyo siya sa stress. Para agawin ang yaman ng pamilya Chi. Shiyu, mag-ingat ka sa pananalita mo sa hipag ko. Ayaw mong tanggapin ang katotohanan. Kung maistorbo mo ang sanggol ng manugang ko, pananagutan mo yan. Ano, buntis siya sa anak ni Jingcheng. Si Lolo, mas pinaburan na si Jingcheng. Kung ipanganak niya ang tagapagmana, mawawalan kami ng lahat. Hindi, dapat nating alisin ang sanggol sa sinapupunan niya. Kiyu, isang salita pa. At wala kang mapapala sa pamilya Ki. Xi Jingcheng, huwag kang magmalaki sa titulo mong CEO. Huwag mong apihin ng mahina. Kaya mo bang iligtas si Lolo? Syempre, basta suntukin ko lang siya. Saan mo nakita tong baliw na to? Dalhin niyo sa mental hospital. TSK, hindi ko na kaya to. Kailangan kong sumuntok. Terminal na ang cancer ni Lolo. Kahit mga dalubhasa, hindi siya mapapagaling. Kung magtagumpay siya, kakainin ko ang tae ko. Kadiri talaga ang mga tao. Gusto pa ng ganitong kalokohan. Postahan, ha? Postahan. Walang kamatayang Xiaoguo. Manugang, huwag mong saktan si Lolo. Masakit iyan kay Lolo. Hoy, Xiaogu. Huwag kang makinig sa kanila. Ang mabuti mong hangarin. Hindi kasi sisihin ni Lolo kahit mamatay pa siya. Huminahon ka. Gagaling siya kapag sinuntok ko. Hayaan mong subukan niya. Nako. Jingcheng. Hinala ko, ikinasa mo ang baliw na ito para patayin si Lolo at angkihin ang yaman ng pamilya. Ikaw, ang kapal mo. Lolo. Akin dapat ang yaman ng pamilya Ki. Bakit ko nakawin niya? Ako. Paano ko malalaman? Kung bakit hindi pa nagigising si Lolo? HMM, lunok, baka kalawang na. Dahil sa kakulangan sa practice. Subukan ko ulit. Hey. Tulong. Pumapatay sila para sa pera. Tulong. Dali. Anong nangyayari? Doktor, siya ang salarin. Nakita ko siya, nanuntok kay Lolo. Pinatay niya siya, at ang mga ito, lahat kasabwat. Nakuha ko ang ebidensya. Tatawag na ako ng pulis. Naku, Lolo. Nagising ka. Lolo, kamusta pakiramdam? Nawala ang sakit sa dibdib ko. Walang ibang kirot, para akong binata. Ito, hindi ka panipaniwala. Himala talaga. Hindi lang gumaling. Nabawasan pa edad niya. Ang edad niya ngayon, 30 na lang. Imposible. Mangkukulam, anong ginawa mo? Ikaw ang nagpagamot sa kanya. Ako, doktor, tingnan. Ulit si Lolo. Gumaling na ba talaga? Gustong gusto mo akong mamatay? 3 beses kong tiningnan. Wala nang problema. Ang galing mo ate. Diyosa ba talaga siya? Walang Diyos-Diyosa. Wow, ikaw ang tagapagligtas ko. Hindi po Lolo. Pinatay ka niya. Aksidente lang iyon. Ang paggaling ko. Ayaw mo ba? Lolo, wala akong kasalanan. Labas, umalis ka sa paningin ko. Mahal kong manugang. Sabihin mo ang hiling mo. Ipagkakaloob ko lahat. Gusto ko siya. Pagbibigyan kita. Ang batugan na ito ay pakakasalan ka na ngayon din. Tutol ako. Sira na ang buhay ko. Hindi ko na mabawi ang lingso ngayon. Ay. Binata pa rin akong virgin.
Isang araw lang, 2 beses nawala ang pagkabinata ko. Parang bumabalik na ang spiritual power ko. Lakang matanda, kung luluhod ka at magmamakaawa, ang sisidlang hawak ko, at lahat dito ay mapapasayo. Pupukpukin kong mabuti, ang puwet mo. Aray, ang sakit. Lolo, Salamat po. Ang kabutihan ay may magandang kapalit. Kayong dalawa na naman, si Jingcheng, huwag mo akong balon. Anak ko, ano nang nangyari? Huwag niyo pong takutin si Lola. Mabilis humihina ang bata. Aking mahal na anak, kasalanan ko lahat ito. Wala akong pampagamot sa'yo. Kaya ko siyang pagalingin. Ha ha ha, huwag mo sabihin, gagawin mo ulit yon? Huwag mong papatayin ng bata, hoy matandang babae, makinig kang mabuti. Nanggagamot ito sa pamamagitan ng pananakit, kaya bang masaktan ng anak mo? Ikaw ang may sakit, lunasan muna kita. si Augo, kaya mo ba talaga siyang iligtas? Ikaw ang baliw. HMPH, ang pamamaraan mong, pangit talaga. Kapag nagising man yang bata, maghuhugas ako ng patiwarik, ako. Gising na siya. Salamat at nagising ka na. Nakaginhawa naman. Paano ito nangyari? Ang paggising ay hindi tanda ng paggaling. Malakas akong parang kalabaw. Salamat. Purihin ang maawaing bodhisattva. Hindi ako bodhisattva. Ang bodhisattva ay pinsan ng hipag, ng tiyahin kong pangatlo. Hindi ka panipaniwala. Bato naging ginto ulit. Tunay na ginto. Salamat, Diyos Diyosan. Ay, gusto ko rin ng ginto. Lumuhad at magmano. Opo, agad-agad. Pagkalooban mo ako ng ginto, bigyan mo ako ng ginto, pakiusap. Mayaman na ako. Mayaman na ako. Guro, Pakasal ka sa akin, Xiaofei. Ito ba ang panliligaw mo? Ako naman, gusto ko rin ng ginto. tigilan mo yan. Magdudulot ka ng kapahamakan. Siya yan. Siya na. Siya ang diwata. Hoy, hoy. Ayos ka lang. Ang sarap naman, halos naibalik na ang lakas ko. Nay, bilis, ilabas ang lahat ng kalat sa bahay. Hoy, dakilang diwata, pagandahin mo to. Himala, gawin mong ginto ito. May mga matanda't bata akong pinapakain. Yes, pantustos na sa anak ko. May uwi na ang magulang sa syudad. Tabi, paraan. Makapangyarihan. Nako, may matanda akong inang binubuhay. Kiyu, malalakas kayo. Magtrabaho kayo. Ang kapal ng mukha ninyo, ang turing nyo sa akin basagulera. Di makapal. Makapal lang ang balat. Tignan mo, umaangat pa. Pero itong kalakaran, ng kahihiyan bago sa akin. Huwag nang pansinin. Umalis na tayo dito. Teka. Aroy ko po. Ang malas ng buhay ko. May sakit walang panggamot. Inay, ayos ka lang? Aray. Diwata, iligtas mo si inay. Gawin mo ng ginto yan. Habaran nyo na. Ang mukha nyo. Wala nang hiya. Isang gintong bagay kada tap. Isa. Kung ganun. Yung pinakamalaki. Pinakamalaking kayang gawin. Sige na. Ito, paano magagawa ng Diyos, ang kanyang sariling ina, na maging ginto? Ginintuan mo ang nanay mo? Paano mo gagastusin yan? Ha ha ha, yaman na tayo. Ito'y minahan ng ginto. Purong ginto. Pati siya niya'y ginto. Ha ha ha, cha-ching. Sino ang babaeng ito? Nagpapaginto siya ng tao.
Ikaw, hinawakan mo kamay ko. Wala akong pakialam kung sino ka. Ang paglikha ng ginto mula sa wala ay magdudulot ng gulo. Hindi ako natatakot. HMM. HMM. Dahil hindi pa bumabalik ang Spirit Pearl, kaunting mahika na lang ang natira. Isa pang halik. Hindi pwede. Isa pa. Hoy, Pakiusap. Isa na lang. Hindi ako bababa. bumaba ka na. Hindi, Nay. Umuwi na si Kuya. Ang lambing nila. Ayaw. Ayaw. Manugang. Nakuha na ang lisensya? Manugang, may regalo ako para sa'yo. Halika, ipakita ko sa'yo. Ang ganda. Mga elixir. O mga magic na kagamitan. Ha? Cots, bahay at alahas. Ano ang kotse? Ito ay malaking silid na metal. Upo ka sa loob. Dadalhin ka kahit saan. Astig. Tara na. Manloloko. Hampas lupa. Hoy, hintayin mo ako. Bayaw. Ang ganda ng wedding photo mo. Mandurugis ka. Kiksin, kapatid mo ako. Putang inang manloloko. Sige, hindi ako sasama. Maligayang pagdating, binibini. Si Aogo, tingnan mo. May nagustuhan ka ba? Kung wala, magpapadala pa ako ng bak. Xiaoguo, kung gusto mo, kukuha ako ng bituin sa langit. Saan siya pumunta? Manugang. Manugang, mag-ingat ka. Uwi na tayo, dalhin mo ako sa opisina. Hindi po kaya, President Xi, ngayon ang 1 kilong ginto, kapalit lang ng 1 litrong gas. Hindi ko na kayang magkarga. Ano? Siguro yung mga gintong bara na ginawa mong parang mahika. Sino ba talaga siya? Nakaka-thrill. Si Aogo, okay ka lang. Nasaktan ka ba? Kaya ko pang sumabak ulit. Pamilyar yung artifact ni Lightning Mother. Bumabalik ang lakas ko. Pwede ko ba to kunin? Siyempre, kunin mo ang gusto mo. Kung nakaabala man ako, matutuwa akong mawala. Ako rin. Samahan mo ako sa isang lugar. Saan? Doon sa ginawa mong ginto kanina. Ikaw ang dahilan ng implasyon sa merkado. Ngayon ang 1 kilong ginto, di makabili ng 1 kilong bigas. Arg. Puro ginto ang katawan ko. Makabili ng pansit. Per, naglalako ako ng pansit sa gintong bowl, gintong mesa, at gintong upuan ngayon. Walang kwenta yung ginto mo. Sobra ka na. Kakain ka o hindi. Umalis ka na lang kung ayaw mo. Bihira o matungal ang tigre. Pero hindi ako Hello Kitty, boss. Ano yon? Pwede bang ipambili ng 2 subo ng pansit tong kamay kong ginto? Naawa ako sa'yo. Heto kalahating bowl. Haha. Tigil. Diyos ko, nandyan ka pala. Haha. Pakiusap. Ibalik mo ang nanay ko. Baligtarin ang lahat ng ginto. Hindi ba ito ang gusto mo? Ikaw ang nagmakaawa nito. Pag lahat ay naging ginto, nawawalan ito ng halaga. Nako, nasisira ang tao sa kasakiman. Ikaw ang may gusto nito. Nakikiusap ako. Bawiin mo itong lahat. Ginto ko. Mahal kong ginto. Inay. Ayos ka na ngayon. Loko ka. Wala na ako. Talagang wala na. Hinati-hati mo pa ang sarili mong ina. Ito na ang katapusan. Teka, inay. Tigil na sa pambubugbog. May mahalaga akong gawain. Diwata, gawin mong ginto ito, pakiusap. Kiyu, wala kang hiya. Ikaw ang nanghingi ng gintong kamay. Xi Jinping, wala kang kinalaman dito. Hihihi, Diyos, gintuan mo lang ang isang bagay na ito, wala nang ibang mahalaga. Tao, walang hanggan ang kasakiman mo. Tara na, tao. Teka, Diwata, hintay. Hooray, sakit. Dapat tayong magpakabait. Huwag na tayong mambugbog. Hoy, ikaw. Hooray, wala akong pakialam, ikaw ang may kasalanan nito, nasugatan ng braso ng nanay ko, dahil sa iyo.
Nakakagulat ang kapal ng mukha mo, ang sugat ng ina mo, galing sa kasakiman at kahihiyan mo. Ngayon naiintindihan ko kung bakit binabalaan ni tatay ang kasakiman ng tao. Hindi talaga mapagkakatiwalaan ang mga tao. Diwata! Diwata, pakiusap, gintuin mo ulit ang mga ito. Aray. Anak, ayos ka lang. Ma, ang sakit talaga. Aray. Aray. Nay, pwede tayong kumuha ng pari para dapin siyang demonyo. Wala na siyang magagawa kundi gumawa ng ginto sa atin. Sakto. Nay, magiging mayaman tayo. Aray. Aray. Gusto mo ba, ako? Huwag kang mag-akala. Di ko alam kung paano mo ginagawang ginto ang mga bagay, pero madamot ang mga tao. Masisira ka. Mula ngayon, huwag mong ipakita ang kapangyarihan mo. Sabi ni tatay, pagmamahal ang tawag dito. Hoy, nag-aalala ka sa akin. Hindi nga. Ayoko lang mahatak sa bulo mo. Pero kumikinang ang spirit pearl. Ibig sabihin ninenervyos ka. Bakit hindi pa bumabalik ang spirit pearl? Baka mahina ang halik mo. Paano ako nakabalik dito? Binabalaan kita, huwag kang magloko. Manugang, bumalik ka. Qi Jingsheng, huwag kang maglakas loob. Naapihin ang manugang ko. Dala-dala niya ang mahalagang apo natin. Nanay, hindi ko siya inaapi. Mukhang kulang sa init ang halik. Subukan mong hagkan ng mas mahigpit. Baka bumalik ang espirituhong perlas. Huwag mo akong hawakan, binabalaan kita, walang kalokohan. Naku inay, nakakahiya naman ito. Iyo. Anak, kainin mo ang mga pampalakas na ito. Kuya, pinabili ko talaga ng bato ng baboy ang yaya. Ate, ibinigay ko na ang aking pampagandang talaba para sa iyong lakas. Hoy, Dekalidadeng torong bayag. Nagpapakulo pa. Hehe. Buong gabi akong gising. Walang time sa daldalan. Nako, ang espirituhong perlas ko, perlas ko. Mukhang mapupuno ng apo ang bahay ko. Hehe. Diyos ko, ang aking espiritong perlas. Ibalik mo ang aking espiritong perlas. Tatay, matagal na ring hindi masigla ang bahay natin. Tama. Kapag nagkaapo na si Xiao Guo, lalong gaganap ang bahay. may pumasok ba kanina? Di sigurado. Parang, pasang-gala lang yun. Tabuhin mo ng buto. Sobra ka na. Kung ganoon. Guro. Siya ang demonita. Sinong sinasabing demonyo? Siya yan. Guro. Kaya niyang gawing ginto ang tao. Tingnan mo. Gusto pang kumain ng tao. Guro, gapyusan mo siya. Sa ngalan ng langit at lupa. Patalsikin ng masama. Ikaw ba nang may gawa nito? Nako, guro, ayos ka lang ba? Sino ka ba? Likay, hulaan mo sino. Matanda na ako, para maghula-hula pa. Ikaw maghula. Di ko rin mahulaan. Kayong lahat maghula. Di makuha. Di ko pa rin malaman. Ikaw humula. Sino ka talaga? Likay, hulaan mo sino. Di namin malaman. Bakit pa hulaan mo kami? Oy guro. Aray, Likay daw ang pangalan niya. Li na parang kahoy, kay na parang hulaan. Ah, Bakit ka talaga nandito? Tigil na sa tawa, huhulihin kita. Ako. Akong huhulihin. Di ako demonyo. Pari Dawes, kumilos ka naman. Kiyo, huwag mong isipin, pwede kang gumawa ng lahat. Ang magiging apo ko, di pwedeng demonyo, kung tutuusin. Anghel pa siya. Eksakto.
Ikaw, tigilan mo nga. Pag-uwi ng mga kalyahayok, mamumuhi pa ang hangin natin. Sa tingin ko ay, nalilito na kayong lahat sa ilusyon ng bruhang ito. Xiaogu. Xiaogu, okay ka lang ba? Walang makatataka sa aking espadang kahoy. Teka, guro, sana'y pinigilan mo siya, hindi patayin. Napatay mo siya, sino ngayon ang gagawing ginto? Ang tungkulin ko ay lipulin ng mga demonyo. Tama na ang salita, alis na. Akala mo makatatakas. Hindi pwede. Halimaw. Ligtas ka na, Xiaogu. Siyempre okay ako. Ako'y walang kamatayan. Ang galing, manugang. Nakuha ko. Halatang demonyo siya. Walang nakaliligtas sa tusok ng espada, nang walang gasgas. Tumigil sa pag-atraze. Hindi ako makikinig sa salita ng demonyo. Exact. Seryoso, tigil na sa pag-urong. Hindi ako makikinig. Huwag nang umatras pa. Binalaan ko kayong lahat na tumigil sa pag-atraze. Bakit hindi kayo makinig? Ay, naalala ko lang, mayroon akong banal na kaldero. Ang relikyang ito, na ipinamana sa mahabang panahon. Nangangatog ka ba? Huwag mo nang isipin yun. Ang kayamanang ito, ay tiyak na huli ka. Oo, itapon siya sa kaldero, at gawing abo. Tigil na. Tumigil na kayo sa pag-aaway. Itigil ang labanan ngayon din. Tama na. Wala akong oras sa laro. Maghintay ka lang. Matanda, lalaban ka sa akin. Salot na hayop. Ipakita ang tunay mong anyo. Xiaogu. Kita mo, sabi ko na demonyo siya. Tingnan mo. Xiaogu. Huwag kang lalapit. Ang ganda-ganda ko ngayon. Mukhang ikay demonya. May kakaibang kapangyarihan. Babalaan kita. Papalisin kita ngayon din. Paano mo nagamit ang Tianyuan Cauldron? Karaniwang demonya. Masusunog sa paghawak nito. Bakit hindi ko ito mahawakan? Ang hirap talunin nitong halimaw. Ang iyong horsetail whisk Huwag, huwag. ay sayo. Takas na naman. Walang pagtakas. Xi Jingcheng. Ako'y kapatid mo. Pakawalan mo ako. Kapatid ko raw ako. Nais ko lang. Natakot akong baka. May engkanto ka ng demonyang iyan. Hindi siya demonyo. Pamilya ko siya. Pagsaktan mo ulit si Xiaogu. Pagsisisihan mo. Pero malinaw naman. Ako na sa gastusin sa pagamutan. Lampas na sa hangganan. Aray, araay, aray. Walang kwenta. Hindi mo to magawa. Nanay. Paano ko malalaman na si Xiaoguo ay parang hindi mapapatay na ipis? Ganito katibay. Ginamit ko lahat ng koneksyon upang bilhin ang 30% shares sa Key Group. Kahit anuman, may boses ka sa Key Group. Ang galing naman, nanay. Dahil dito, magiging executive ako sa Chi Group. Pag nalis na si Jing Chengchi. Ating angkin ng Chi Group. Sakop na natin ang Key Group. Ang babaeng Xiaogu na iyon, magpapasakop sa atin at magpapaligaya sa atin.
Parang gutom pa rin ako. Gutom ka pa. Baka naman sobra. Ang kain ko. Hindi naman. Kumain ka pa. Ubusing kumain. Dagdagan mo pa. Talagang gutom ka nga. Walang puso ka. Asawa mo siya. Kailangan niya ng sustansya. Pati ang sanggol nangangailangan. Eksakto. Di nauunawaan ng lalaki ang pagbubuntis. Kain ka pa, Nay. Sa wakas, busog na ako. Pero di pa buo, ang espiritual kong lakas. Paano maibalik ang lakas mo? Hag ka ng asawa mo. Ay, nakalimutan ko labahat. Ako na ang kukuha, Nanay. May gagawin ako. Presidente Chi, abangan mo ang parusa mo. Nahuhulog ka na sa pag-ibig. Hindi pa rin nagbago ang tamis. Gusto mo ng mas matamis pa? Subukan natin. Sapat ba ang tamis? Sobrang tamis na. Ituloy mo lang. Presidente Chi. Presidente Chi. Presidente Chi. Narito ang schedule mo ngayon. Tingnan mo. Bakit hanggang alas negatibo 1:0 ang schedule? Kanselahin mo. Simula ngayon, kailangan ko nang umuwi bago mag-negatibo 8 gabi. Naiintindihan ko. Sandali lang. Laging may babaeng gustong humalik sa'yo. Ano ang ibig sabihin no? Gusto ka palaging halikan? May gusto sa'yo yun sigurado. May gusto sa'kin? Anong ginagawa mo dito? Hinahanap kita. Ikaw, ibinabalik mo na ang Lingzu. Sa opisina. Maging profesional tayo. Ano ibig sabihin ng profesional? Ibig sabihin. Pag may ibang tao. Huwag. Chi Jingcheng, kung maniligaw ka lang. Jingcheng Chi, kung fling lang ang gusto mo, ipaubaya mo ang kumpanya sa akin. Hoy, Terra, pagyamanin ang ating espiritual na ugnayan. Itinuro ng nanay ko, ang espiritual na pagsasanay ay nagpapabilis ng pagsasanib ng kaluluwa. Baka sa ganitong paraan, babalik ang aking espiritual na perlas. Espiritual na ugnayan. Jingcheng Chi, tingnan mo ang mga dokumentong ito. Hindi ako interesado. Nakuha ko na ang 30% ng shares ng Chi Corporation. Pangalawa na ako sa pinakamalaking shareholders. Sa akin din ang kumpanyang ito. Ano ngayon? Kalihim Lin, ialis mo siya rito. Napakawalang galang mo, Jingcheng Chi. Mas nakakainis ka pa sa tahol ng Chihuahua. Muebing mahogany, $3 milyong. Huwag mong kalimutang magbayad. Pagsisihan mo to, Sino yan? Napakabastos. Dito pa tumae. Ikaw gumawa nito. Nakagambala siya sa pagsasanay natin. Ipagpatuloy natin. Hindi na yon. handa na ba ang lahat? Kompleto na, walang istorbong plano ang nakahanda. Ngayong pagkakataon, ako na ang magbabalik ng Chi Corporation ng permanente. Jingcheng Chi, tapos na ang panahon mo. Ginoong Chi, tapos na ang usapan. Okay. Mag-meditate na tayo. Kalihim Lin, ikaw na bahala kay Iwa. Ipagpatuloy ang magandang trabaho. Itong dalawa, lalo silang naiiba sa bawat araw. Nagme-meditate siya. Paumanhin po.
Magpapatuloy tayo sa pagme-meditate. Ano ang nasa isip mo? Huwag kang gagalaw. Aalis na ako. Kaya pala nandito ka, nagtatago para tumawag. Walang elixir ang makabubuhay sa walang kaluluwa. Kapatid kong mahal, napakabata mo pa. Bakit ka nagmadaling iwanan kami? Lolo, wala na si Jingcheng. Ang pagpapatatag ng kumpanya ang prioridad ngayon. Ako na ang hahalili kay Jingcheng para pamahalaan ang kumpanya. Gago ka. Akala mo ba hindi ko nakikita ang mga pakana mo, Lolo? Kailangan nating sumulong. Ang mga nabubuhay ay dapat magpatuloy. Lumabas ka na. Ayaw ng pamilyang Chi sa'yo dito. Lolo, ako rin ay parte ng pamilyang Chi. Ako lang ang karapat-dapat mamuno ngayon. Sino pa ang meron? Ito ba? Waldas na hanggal. O ang sumpang. Palamuning nasa bahay? Q, nandito pa rin ako. Akala mo ba hindi ko pinaghirapan ang pwesto ko bago ikinasal? Babae. Sa negosyo, katawa-tawa. Tapos na ang panahon mo. Lolo, tigilan na ang pag-aatubili. Umunlad ang Chi Group sa ilalim ni Jingcheng. Wala kang karapatang pumalit. Ang lakas ng loob mo. Ako ang pinakamalaking shareholder ng Chi Group. Ang mga kalat mong shares ay walang kwenta. Hindi mo ba nalaman tungkol sa aming poison pill plan? Kahit pagsama-samahin, ang mga stocks na yan ay 5% lang ng shares. Q, ano nang akala mo ang pagiging patay ay magpapahintulot sa iyong nakawin ang Chi Group? Multo. Hindi ako patay. Bakit parang may konsyensya ka? Kung hindi ka patay, bakit umiiyak lahat sa retrato mo? Art photo ito ng kapatid kong lalaki, probinsyano. Di ka pa nakakita ng black and white na litrato. Nabighani lang ako. Ang bata, biglang lumaki na parang kisap mata. Pagod lang, kaya namumula ang mga mata ko. Loko-loko ba kayong lahat? Walang nagsabing namatay si Jingcheng. Hindi ko rin sinabi yon. Sabi sa akin ng iba. Hindi ba't ito ay konsyensya? Bakit ako magkakonsensya? Sige, kung okay naman si Jingcheng, aalis na ako. Palem. Hindi pa tapos ang usapan. Tabi. Magbabayad ka rin ito. Nako, nawala ang spirit pearl ko. Walang kapangyarihan. Tunay kang ang demonyo. Hahanap ako ng magpapatumba sa'yo. Paano naging halimaw ang manugang kong babae? Baka naman Diyosa pa. Manugang, okay ka lang ba? Okay, hahanap ako ng espiritual na enerhiya. Iniligtas niya ako. Kailangan ng pusang loob na kaluluwa ang lunas. Nawala na siya. Tao, gising ka na. Si Augo. Salamat. Walang anuman. Lagi sinasabi ng ama ko, ang pagliligtas ng buhay ay nagdudulot ng biyaya sa langit. Ako, Anong problema? marahil pagod sa espiritu. Nasa iyo na ang espiritual na globo. Humihina ako. May mabilis bang paraan para maibalik ang enerhiya? Matutulungan kita. Oo. Espiritual na ugnayan. Mabilis magsasanib ang ating enerhiya. Sa pamamagitan ng espiritual na ugnayan. Halika.
Teka, kailangan ko ng oras. Xiaogu, sa pagligtas mo sa buhay ko, at espiritual na bikis, pananagutan ko ito. Ano nang ginagawa mo? Walang sawang inaalagaan. Kanik Xiaogu, ngayon binubuli mo siya. Ina, hindi ko siya binuli. Ano nang ginagawa niyo kanina? Nagkakasundo kami sa espiritu. Ano ng espiritual na bikis? Ito'y kapat. Nagsasama ang magkasintahan. Ang unan na ito ay parang may mali. Ganito pala ang pakiramdam ng spiritual cultivation. Ang spiritual cultivation ay makakapagpalakas ng espiritu ng ganito kabilis. Kung ganun, dapat madalas akong mag-cultivate kasama ng tao. Ang tao. Simula ngayon, tawagin mo na lang akong Acheng. Cheng. Bakit ka nagpapakabata? Masasaktan ka niya. Cheng, tayo'y mag-cultivate ng magkasama. Ang cultivation ay para sa gabi. Kumain muna tayo. Halika. Ang laman nitong bagong kasal, maaga pa lang, ay hindi na mapaghiwalay. Jingcheng, sinasabi ko lang. Buntis si Xiaogu ng anak mo. Dapat magpigil ang mga kabataan. Ma, sa totoo lang, hindi siya buntis. Uminom ka. Xiaogu. Ito sariwang dinala kaninang umaga. Subukan mo habang sariwa. Masarap ba? Masarap. Kain ka pa. Magpalakas ka. Manugang. Ang jade bracelet na ito ay pamana ng aming pamilya. Ingatan mo ito. Salamat po, Lolo. Hindi ko inakala ang jade bracelet ni Lolo. Pangulong Chi, ang mastermind sa hit and run. Iniimbestigahan ko na ito. Nasupil na namin ang lahat ng impormasyon tungkol sa iyong aksidente. Magaling. Ngunit ang usaping ito ay may kinalaman din kay Kiyo. Naiintindihan. Pangulong Chi, may urgent kang meeting na dapat puntahan. Pupunta muna ako sa meeting. Maglibang ka muna. Sige. Paano ba talaga gumagana ang dimensional space ng bracelet na ito? Dapat na ba namin tawagin kang Imreski? Eksakto. Talagang ganon. Mreski. Magkasintahan sina Gimesni at Pangulong Ki. Noong kabataan pa nila, kakauwi lang mula sa pag-aaral sa abroad. Siya ang perpektong halimbawa ng perpektong pag-ibig. Tama. Eksaktong ganon. Bagamat mga napatunayang katotohanan, manatili tayong diskrete sa usaping ito. Halika. Ito ang mga regalong inihanda ko para sa inyong lahat. Diyos ko, ito ang pinakabagong koleksyon ng Hermes. Walang pinagkakuripot ang may bahay ng boss. Nasaan ang akin? May para sa akin ba? Risky, may para po ba sa akin? Ang inyong sipagsaki corporation ay lalo pang pagbubutihin ang pagkilala sa inyo sa hinaharap. Ednesni, mas excited pa ako kaysa kay Pangulong Ki na makasama niya sa bahay ang isang babaeng kagaya. Tunay nga. Anong ginagawa ninyong lahat dito? Sino ka? Di kita nakita saang departamento ka galing? Di doon ako palagi naghihintay. Yan ang pribadong opisina ni Ki. Ang isang tulad mo ay hindi makakapasok dito. Ang pagpapasikat mo ay nag-backfire. Tama na ang mga salita. Ang opisina ng Jingchen kailangang palaging malinis. Siguro, siya ang tagalinis dito. Binibining ni ang bait ninyo. Kitang-kita naman ang paghabol kay Yiki. O baka naman gusto manghingi ng libre. Lilinawin ko. Ang mga tagalinis walang bonus. Tama na ang lahat. Ang lahat ng nag-aambag sa K-Corp, karapat-dapat sa gantimpala. Heto. Kayong lahat mahilig sa murang. Peke, marami akong stock niyan. Hindi ito kasi halaga ng kayangin nyo. Tunay na herms ito.
Ang gintong cade ng ito, kalahati man lang ng kapal, ng pekenyong suot. Hindi niyo kilala ang Hermes? Huwag kayong magpanggap na mayaman. Sobra na yan. Sisira kayo sa kanyang dignidad. Naku, Sapat na, marami pa ako kung kailangan. Tunay ito. Totoong totoo ito. Original. Baka siya ang tunay na asawa ni Ike. Saan pa siya kukuha ng ganting alahas? Nakaw yan sigurado. Ang pulseras na jade na ito, para lamang sa manugang na babae ng kiss. Binigay ito sa akin ni Lolo kaninang umaga. Baka naman, siya pala ang pamanang anak ng pamilya. Pero sa itsurang probinsyana niya, wala siyang koneksyon. Karapatan kong maging pamanang anak ng mga Ki. Nagsisinungaling ka. Nangako si Lolo Ki na ibibigay ang bracelet pag uwi ko. Pero ngayon, nawawala na. Mga nakaw na gamit din ito. Baka makulong pa ako. Sabi ko na, isang hamak na tagalinis, ang may-ari ng kayamanang ito. Nakaw niya ang mga ito. nakaw. Lahat ito nakaw. Tama na, huwag kayong magkalokohan. Nagkakamali naman ang lahat. Kung isasauli niya ang bracelet, pagbibigyan ko siya, binibining ni. Masyado po kayong mabait. Ang kabutihan ay naubos. Nilalapastangan tayo. Kung hindi kayo kukuha, ako na. Tatakas ka, nahuli ka namin sa akto. Dadalhin ka namin sa pulis. Hindi ito nakaw. Akin ito. Nakakahuli ka rin ng tao. Ikaw, halimaw, Gusto mo itong jade bracelet? Halika't kunin mo. kunin niyo iyan para sa akin. Ikaw, ano pang hinihintay niyo? Sugurin niyo na siya. Huwag kang lalapit. Hulihin sila, pero hindi niyo ako mahuhuli. Hehe. Cheng, nandito ka na. Malaki ang kumpanya ko. Napakaraming empleyado. Presidente Chi, nagbangkarote ba ang kumpanya ninyo at hindi mo sinabi sa akin? Kuya Ki, sagipin mo ako. Muntik na. Kuya Ki, huwag kang pumunta dyan. Demonyo siya. Ayos ka lang ba? Ang jade bracelet ni Lolo, tulad ng Tianian Cauldron, ay mabuting bagay. Ikaw ang gumawa nito. Ito ang jade bracelet. Pinoprotektahan nito ang may-ari. Kuya Ki, nakikita mo na ngayon, di ba? Demonyo siya. Presidente Kai. Ang salamangkera, hindi lang nagnakaw ng alahas ng pamilya Ki. Gusto pang agawin ang pwesto ni MS Ki. Opo, Presidente Ki. Huwag kayo mabulag ng salamangkera. Asawa ko siya. Paano siya magiging demonyo? Ang totoo. Ang bracelet ng pamilya Ki ay may espiritu. Paano ito nangyari? Pero sabi ni Miss Ni, ninakaw ng demonyong ito ang bracelet. Mula sa inyo. Siya ang tunay na misis ng pamilya Ki. Tama, hindi kami may kasalanan. Kasalanan ni Miss Ni. Nilinlang kami ni Miss Ni. Mga mapagbalat kayo, pera lang ang habol. Ang pamilya, hindi kailangan ng empleyadong tulad ninyo. Lin Mai, asikasuhin mo ang resignasyon nila. Presidente Kai, bigyan niyo kami ng panibagong pagkakataon. Kayong mga ito, sumama kayo sa akin. Kuya Ki, hindi ba't sinabi mo, ako lang ang pakakasalan mo? At ikaw, nagkakandara pa ka? Nangingitlog ka ba? Hindi ko sinabing pakakasalan kita. Gawa-gawa mo lang yan. May asawa na ako. Lumayo ka sa akin. Kung hindi, ang pakikipagtulungan sa pamilya ni ay matatapos na. Kaya, gusto ni nanay, na sumandal sa bisig ni tatay, ganito pala ang pakiramdam. Maghintay ka. Oras na para palakasin ang espiritu ko. Maghalikan sa bahay. Maganda ito. Ito naman, HMM. Kapag sinuot ito ni Xiao, para siyang reyna. tama. Maganda rin ang isang to. Bilhin na nating lahat. At hayaan siyang pumili. Tama, tungkol naman sa alahas, walang dapat kulanging piraso. Takpan lahat ang lieg at braso niya. Oo, oo. Ang hipag ko, ang pinakamagandang nobya. Naman, Sayang naman. Hindi man lang ako makalabas. Para sa kasal ng kapatid ko. makakahanap tayo ng paraan. Ha ha ha. Chiyu, ang kapal mo ng mukha.
Chizin, ganito ka ba pinalaki ng angkan natin? Ako pa rin ang kuya mo. Ang angkan nating Chi ay walang puwang sa Tridor na tulad mo. Lolo, mali kayo. Para sa pamilya natin to. Nagdala ako ng Daoist Master para sa demonyo. Para iligtas kayo sa mangkukulam. Huwag ka magkunwari. Lumabas ka na. TSK, ang dinala kong master ngayon. Mula Wuyi Mountain ay napakagaling. Ang kapangyarihan niya, walang demonyo, ang makakapagtago. Chiyo, hindi ka pa ba natuto nung nakaraan? 5 bituin ang magbabantay, liwanag sa dilim, 10,000 diwata, ipagtanggol ako. Ha, itong master ni Kyu, tunay na malakas. Huwag matakot. Nandito si Xiaogu. Hati. 8. Nandito ka na. Ngayon dala ko, ang bantog na, Master San Fengzi, mas marami siyang demonyong, kaysa kanin mong kinain. Ikaw nga. Ha ha ha, anong masasabi mo? Natakot ka na ba? Kilala mo ba siya? Hindi ko siya nakilala. Pero naalala ko si Shen Gongbao. Demenita, huwag kang mayabang. Akala mo ba wala akong kapangyarihan? Magpakita ka na. Hoy, Daoist, anong nangyayari dito? Demonyo ba ang buong Angkanchi? Maghintay ka. Nilamon ng demonyo ang kanilang kaluluwa, at sinira sila. Pagkakaisang makalangit, gulong jade na wala, nalupig ang masama. Yan ang kapalaran nila. Pagod na ako. Yung tunog ng kampana, nakakaalala ako ng mga zombie. Pag naiisip ko mga zombie, naaalala ko ang bunny hop. Kayo rin. Talagang magkakapatid tayo. Kyu, wala demonyo dito. Umalis ka na, o harapin mo ang resulta. Xi Jinping, huwag kang magpapapuso. Makinig kang mabuti. Ako na ang magbabayad ng hospital. Daoist, ipakita mo ang kapangyarihan mo. Hindi ordinaryong pampyang ito, kundi gamit mula sa klasiko ng mga bundok at dagat. Malinaw na langit, gumising mga espiritu, ayon sa banal na utos, mahigpit na pagtawag. Pasingaw na kordero, mga paa ng oso, mga buntot ng USA. Bulaklak na patok, binatang manok, sisiw ng gansa. Adobadong baboy at pot, sarsang manok, inas ng karne, fine flour na sikmura ng baboy. Tuyong longganisa, iba't ibang social delicacy. Inas ng balumbalunan, 8 yamang pork stuffing, malagkit na pato, pinalayok na faisan. Ngayon nagugutom na ako. Ako rin, Papaghanda ko ang kusina ng hapunan. magaling. Tara na. Kayo, kailan pa nagpakita ng respeto sa akin? Daoist, di mo ba ipinagmayabang ang kapangyarihan mo? Ha, walang nangyari sa spell. Di pa nakikita ang tunay kong kapangyarihan. Makalangit na pinagmulan, walang katapusang enerhiya. Array. Guro. Tigilang umawit, guro. Xiaogu, Ikaw ang demonyo, di ka makatatakas ngayon. Tama na ang pag-awit. Ang sarap. Napakamasarap. Meron pa. Bakit di ka apektado? Hindi ako demonyo. Natural na immune. Pero, baka kainin kita. Himig na siya? Kung di ko siya makakain. Eddie, ikaw ang lalamunin ko. Katarantaduhan to, lumayo ka sa akin. Ang daling takutin. itapon mo na lahat. Kuya Ki. Are. Akala ko may narinig ako. Bahala ka. Umalis ka riyan, basurero. Sino ka ba talaga? Sinong tinatawag mong basurero? Demonyong puting bungo, tumutusok buto mo sa akin. Si Xi Jinping na walang kwenta. Utak lamok siya, laging nangangarap sa kupi ng Chi Group. Panghaharang ng syota, walang kwentang pinsan. Desperadong manyak. Sinong walang kwenta? Sinong manyak? Makinig ka. Magkatoto tayo ngayon. Wala tayong pinagsasaluhan.
Alam mo ba kung sino ako? Hindi mo ako karapat-dapat maging kaap. Ako, yang demonyong nasa loob. Gusto mo bang patayin siya? Nagdala ka ng paring manggagaway. Umalis ka, walang kwentang parito. Basura. Masyadong malakas ang bruhang yun. May plano ako. Manugang. Sige. Tara na. Sige. Xiaogu. Huling-huli na, dapat ba tayong magsagawa ng espiritual na gawain? Masarap, hipag. Masarap. Lolo, mauna na akong hanapin si Xiaogu. Sige. Hi. Sa wakas naturuan ko siya, maglaro ng video games. Kaunting oras lang meron tayo. Kinuha pa. Maglaro ka sa ibang lugar. Gusto ko ring makipaglaro kay ate. Ha? Xiaogu, may nakalimutan ka ba? Ano yon? Sabi ko ang gabi, tamang panahon para sa pagmumuni-muni. Xiaogu, halika rito. Hintayin mo ako. Xiaogu, tara na sa itaas. Subukan ng bagong damit mo. Sige. Tara na. Lolo, hamunin kita. Asawa ko si Xiaogu. Bakit lahat gusto agawin ang oras niya? Ngayon ay wakas na oras natin, di ba? Bakit ngayon parang? Xiaogu, oras na para umuwi. Xiaogu, isang karaniwang tao lang siya. Ang elixir ay sumisipsip ng lakas niya, mawawalan siya ng sigla. Huwag. Nagkaroon ng bangungot. Ayos ka lang ba? Okay lang ako. Talaga, okay ako. Hindi. Nagkadugo ka ng ilong. Aray, siguro dahil sa init. Hindi, kailangan kong hanapin ang Diyos ng lupa para malaman ang totoo. Go, saan ka pupunta? Uwi ka ba para sa hapunan? Nandito mismo ang dambana. Bakit walang makita? Diyos ng lupa. Wala nang ibang paraan, subukan natin ang dating paraan. Matandang Diyos ng lupa. Diyos ng lupa. Binibini, maling tao ang napuntahan mo. Ikaw ang Diyos ng lupa. Pakiusap, Binibini. Maawa ka sa akin. Kung may mangyari sa sakop ko, papatayin nila ako. Nawala ang aking espiritong perlas. Ano ngayon? Hindi ko alam. Huwag lang dito mamatay. Lumayo ka. Kung hindi ka tutulong, pag may nangyari, sisihin kita. Ang espiritong perlas, para makuha sa isang tao, dapat malapit na siya sa kamatayan. Ang may-ari, dapat kusang ibigay. Kalokohan, diretsuhin mo. Kailan mo huli ito nakuha? Noong muntikan na siyang mamatay. Di patayin mo ulit. Ano? Wala akong pakialam, meron ka dapat ibang paraan, sabihin mo na. Hoy Ineng, ang Rango ko ang nagsasabi nito. Ito lang ang tanging solusyon natin. Ayan, K. Bakit niyakap ang pulubi sa publiko? Napakahalay na pag-ugali. Sabi ko na, magkagusto sa lalaki, habang buhay pagsisisi. Nakikita mo, nandito ang linta. Tingnan mo siya, hindi nakapag-aral at pangit, mas handal pa sa bato, at naupuan pa. Naririnig kita. Hoy, maayos ang pandinig mo, ha? Kawawa naman ang bulok mong utak, ay donate mo habang sariwa pa. Makinig ka. Walang kamera sa lugar na ito. Hindi ka makakatakas. Iabot mo na. Mga walang kwentang tao. Ako naman. Arf. Ubo. Yan lang ang, kaya mo, magpraktis ka pa. Lupa ibang tao, alis na tayo. Sabi ko na, may makikita tayong mura dito. Hoy, gising. Gawin mong gintong mangkok, bilis. HMP. Huwag kang magmalabis. Habang iginagalang kita, bilang tao, dapat magpakatao ka. Nalaman na namin ang mga daya mo. Kung
wala ang spirit, mawawala rin ang mahika mo. Tama ba, Professor Wu? Tama ba, Mystic Treasure Fairy? Diyos ng lupa, naglakas loob kang magtaksil sa langit. HMP, wala na ang Diyos ng lupa. Ako na ang nagpapatakbo nitong katawan. Sino ka? Pinatay mo ang Diyos ng lupa. Nagpalit lang kami ng katawan, at ginamit ko ang kanyang mahika. Iniisip nga namin kung paano ka hihikayatin. Nahuli ka sa bitag namin. Professor Wu, bilisan mo at ilipat ang gintong kapangyarihan niya sa akin. Walang kwenta, dapat sa akin yan. Gago, magagamit mo ba yan? Bigyan mo ako. Tama na, mga tanga kayo. Wala kayong pakialam, sa akin yan. Ginoo, para sa inyo ang perang ito. Ikaw ay, Ako ang dating Diyos ng lupa, Xiao Guo, dinukot si Lit Guo. ano? Ibigay mo sa akin. Tama na, wala sa inyong nagtataglay ng kakayahang Midas Touch. Akin lamang ito. Nasaan sila? Habulin sila. Shift. Nako, nawawala ang aking spiritual power. Mystic Jewel Fairy, hinto ka. Mystic Jewel Fairy, nakikita kita dyan. HMPH, tigil ang pagtatago. Shift. Ha ha ha. Mag-shift ka na. Shift. Nahuli na kita. Nahuli din kita. Nasaan siya? Nandito, Sino ka? Kasama siya sa akin. si Auguo, ayos ka lang. Narito ka na. Ang sakit naman nun. Pasensya na sa pagkahuli. Huwag mag-alala, nasa oras ka. Papalapit na sila. Mag-recharge tayo ng lakas agad. Mukhang mali ang nahuli ko sa iyong espiritual na perlas. Shenkun Wuji, sunog. Umusag kayo. Nandito na siya. Hay, takbo. Habulin sila. Meron akong plano. Habulin sila. May plano ako. Hoy, si Auguo, anong nangyari? Okay lang ako. Baka naubos lang ang espiritual na enerhiya. Isang halik ang makakapag-ayos nito. You, Bumalik na ang manugang na babae. Ha, manugang. si Auguo. Ang aking minamahal na manugang. Kahit tulog, napakatahimik ng biyanan kong ito. Ang ganda niya talaga. Siguradong sigurado. Kapag nanganak siya ng batang mataba, nakahawig niya, sakto na yon. Kailan gigising ang hipag ko? Pagod lang daw sabi ng doktor, gigising din. Huwag niyo nang gambalain si Xiaoguo. Umuwi na kayo. Ano nang lakas ng loob mong sabihin iyon? Kung hindi dahil sa'yo, gaganyanin kaya si Xiaoguo. Totoo yan. Araw-araw mo kasing inaagaw si Xiao Guo. Di mo ako pinapalaro sa kanya. Asawa ko si Xiaoguo. Sa akin dapat siya. Hipag ko siya. Xiaoguo, gising ka na. Xiaoguo, may nararamdaman ka bang masama? May gusto ka bang pagkain? Anong inumin ang gusto mo? Kailan pa siya naging ganito kaalaga? Ngayon lang, nung naka-negatibo 104 degree lagnat, uminom ka ng tubig lang sabi niya. Walang ya. Kailangan ko ng mga halik para bumalik ang lakas ko. Ginoong Chi. Ang ginang po ay, buntis na po siya. Ang angkan nating Chi, magkakaroon ng 4 na henerasyon. Magiging lola na ako. Magiging tatay na ako. Tingnan mo yung ilong at labi. Parehong-pareho kay Gogo. Maghahanda ako ng damit para sa bata. Hintayin niyo ako, maghahanda na rin ako. Mabuhay, binibininggina.
Manugang, inihanda ko ang lahat ng ito. Di ko sigurado kung ano gusto ng bata, kaya nagdala ako ng 10-10. Layuan mo ang asawa ko. Xiaogu, madulas ang sahig. Ako na ang magbuhat sa iyo pababa. Ang lamang mo. Busog na ako sa mga paglalambingan nyo. Manugang, bagong damit ito para sa sanggol. Maganda di ba? Ganda. Sabi ko magaling ako mamili. Apo sa tuhod, oras ng bumangon. Maupo ka. Handa na ang almusal mo, prinsesa. Lolo, almusal mo tawag dito. Parang handaan sa palasyo. Kainis, walang pakialaman. Xiaogu, kumain ka na. Marami pa sa kusina. Professor Wu. Sigurado ka gagana to? Walang duda, ang angkanchi ay natural na hurno ng alkaymaya. Kapag naging gintong ubod na siya, magkakamit tayo ng Midas touch. Hehe. Pero, si Kuya Ki naman, aayaw na ko. Gago ka. Mas maganda to, kesa kay Chi Jingcheng. Di ko kailangan ng pera. Walang kwenta. Daldal ka ng daldal. Ako bahala sa iba. Trabaho na. Ano na nangyayari sa inyong lahat? May nasusunog. Impossible. Walang laman ang kaldero. Kiksin, nag-aasong-aso ka ba? Pero, umiinit na. Sunog. May sunog. Aray, aray, apoy ka sa taglamig. Sunog. Takbo. Lumayas tayo. Array. Anong gagawin natin? Hindi ko may iwan ang bahay na to. Mawawalan ang mundo ng isa pang gwapong lalaki. Bakit hindi ito mapatay? Anong nangyayari? Bakit may apoy pa rin? Ha 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 ha. Ikaw na naman. At ikaw din. Sorpresa. O hindi. Tabihan niyo ako. Hindi to eksena niyo. HM. Ang samadhi fire na ito, na hiniram ko ay hindi mapapat ng basta-basta. Mystic Jewel Fairy. Magiging gintong Pyldores mo ako. Ha ha ha. Umalis kayo dito. Ako ang target ng Samadhi Fire. Hindi kita pababayaan. Hindi rin namin kayo pababayaan. Ay nakaka-touch naman. Huwag kayong mag-alala, pakinisin ko lang siya. Siklabin ninyo ang apoy. Kuya Ki, huwag kang mag-alala. Pag nahuli na ang mangkukulap, pagsasamahin tayo ni Prof. Woo! Ate, okay ka lang ba? Kumusta ka na? Professor Wu, hindi ba't sinabi mo, lulunukin mo ang demonyong babae bilang elixir? Bakit parang nahihirapan din si Chi Jingcheng? Nasa kanya ang Spirit Pearl. Talagang maaapektuhan siya. Ano? Ha? Nangako kang ligtas si Kuya Ki. Apektado lang siya, hindi masasaktan. Ay, wala akong pakialam. Patayin mo ang apoy ngayon din. Ilabas mo si Kuya Ki. Umalis ka riyan, tanga. Tigilan nyo na, tama na. Bakit sila nag-aaway? Humihina na ang apoy. Ito na ang pagkakataon. Labas. Naku, nakalabas tayo. Nay, makakaalis na ako sa kikumpa. Nawala na ang sumpa. Siguro ang manugang ko ang may gawa nito. Inay, hindi lumabas si Manang. Teka, at si Jingcheng, nasa loob ba si Jingcheng? Arf, Wala na tayong pag-asa. Nakulong tayo. May pag-asa pa. Pasensya na. Ako ang nagdala sa iyo dito. Hindi mo ba naalala? Sinabi mo, ako ang iyong. Tumigil na sa away. Tama na. Tama na. Ha. Ha ha. Tapos na. Halos kumpleto na ang gintong elixir ko. Ha ha ha. Seryoso ka ba? Malapit ko nang makuha ang kapangyarihan. Nagawing ginto ang bato. HMM. ah, Og. Bastos ka. Hahayaang apihin ng dayuhan ng pamilya Chi? Wala ka bang hiya? Makinig ka, matanda. Huwag mong isipin na takot pa ako sa'yo. Malapit ko nang angkinin. Ang alkamiya ng paglikha. Hindi ko kailangan ng pera ng pamilya mo. gago. Pangahas mong kausapin ang nakakatanda. HMPH. Nangangahas kayong haminin ako mga ordinaryo? Pagningasin ng apoy ng mas maliwanag.
Ikaw pala, sinubukan mong gawing elixir ang hipag ko. Pakawalan mo na ang kapatid ko at hipa. Mga mangmang, nangangahas kayong sumalungat sa akin, ha? HMM. Ha ha ha. Ginawa niyang gintong elixir ang hipag. Tagumpay. Nagawa ko na, ha ha. Hein, Haha, kaya kung gawin ginto ang bato, ako, umalis ka sa daan. HMP. HMM. Magbago ka. Ha? Palitan. Ano? Anong nangyayari? Pekeng Diyos-Diyosan. Nauto ka. Manugang. Bayaw. Kuya Ki, Kayong lahat, ginawa ko kayong elixir. Bakit kayo nandito? Anong kinain ko? Xiao Go, kung may susunod na buhay, sana magkita tayo muli. Bumalik na ang asterisk Lingzo asterisk. Ayos, Gamit ang asterisk Lingzo asterisk. Masisira ko ang sa modifier. Sino ka? nang mahuli ka, sinabi niya sa akin, siya ang tunay na Diyos ng lupa. Diyos ng lupa. Ako yon, yung si Wo, ay kultong sa lamangkero, ninakaw niya, katawan at mahik ako. Itong transmutation pearl, kung makuha ni Wo, mababalik katawan ko. Na, Ikaw ang mastermind dito. dahil sa kasakiman mo, ang pagnanasa mo sa hindi mo pag-aari, ang nagdala sa atin sa kalamidad. Papatayin ko kayong lahat. Wo, ibalik niyo katawan at kapangyarihan ko. Nawala na silang lahat. Bumalik na tayo. Ako ang tunay, hindi nagpalit katawan ko. Ako ang totoo, siya ang sinungaling. Ako ang tunay na Earth God. Sinungaling siya. Sino sa inyo ang totoo? Patunayan mo. Makinig kayo, ang Jade Emperor at Queen Mother, hindi mag-asawa, magkasamahan lang sila. HMM. Tama ka. Ikaw pala ang tunay na Earth God. Tama, alam yan ng lahat? Alam ko rin, ang asawa ng Queen Mother, ay si Lord Donghua. Ha, tama rin yan. Kaya ikaw ang tunay. Kapag kasama ko hipag ko, lahat ng chismis sa langit, alam namin agad. Tama ka dyan, sa nii kasi laging ipinapakita, ang Jade Emperor at Queen Mother, na magkasintahang nakaupo. Akala ko mag-asawa sila. Sino sa inyo ang totoo? May ideya ako. Kayong dalawa. Anong klaseng hamak na Diyos ito? Kailangan pang mag-memorize ng times table. Kahit aso kaya to, EGH. Ako munang susubok. Isa sa isa ay isa, isa sa dalawa ay dalawa. Mali. Ikaw ay pekeng Diyos. Hooray! Tuturuan kita. Bagong taon, araw ng kababaihan, araw ng manggagawa, araw ng mga bata. Tama. Ikaw ang tunay. Niloloko mo ako? Oo nga. Sindihan. Isa sa isa ay isa, isa sa isa ay isa, isa sa isa ay isa. Isa sa dalawa ay dalawa. Isa sa tatlo ay tatlo. Tatakas ka pa. Kahit pagsusunog lang, kulong ka na. Jing Cheng, teka lang, pinsan kita, hindi mo papatayin ng kadugo, ha? Pinsan, ngayon mo naalala na magkamag-anak tayo. Nagpasugo ka ng mamamatay tao, kung hindi ako iniligtas ni Xiao Go. At, pinadalhan mo ng lagay ang driver. Ipinlano ang pagdukot kay Xiao Go. May ebidensya kami. Teka, HMPH, nasaan ang ebidensya? Walang ebidensya, tigil na sa pagsumbat. Pekeng larawan yan. Pinit niya yan sa Photoshop. Paano ang voice recorder? Ang track na sumalpok kay Chi Jingcheng. Handa na ba kayo? Huwag kang mag-alala, walang pagkakamali ito. Hindi mo ito makukuha. Hiyu, ikaw ay pinaghihinalaan ng pagpatay ng may sadya. Sumama ka sa akin para sa pagtatanong. Teka, hindi ko. Inosente ako. Pakawalan niyo ako. Pakawalan niyo ako. Kuya Ki, kung hulihin mo siya, hindi mo ako mahuhuli. Ang pananakit mo noon kay Xiao Go, kailangan pa kitang singilin. Inabangan mo ito. Huwag mo nang pakialaman. Ako na ang gagawa. Sapat na ang sarili kong kamay. Hindi. Ayaw kong magpakulot. Hindi ako magiging pangit. Susuko ako sa pulisya. HM. Duwag. Manugang, pasensya ka na. Ang aming pamilyang Ki ang may gawa ng lahat ng iyong paghihirap at pagdurusa. Kung hihiwalayan mo siya, susuportahan ka namin.
Aampunin ka naming bilang inaanak. Tama, itatakwil ko itong pasaway. At ililipat sa iyo ang lahat ng ari-arian. Eksakto, Hipat. Ikaw na ang tunay kong kapatid ngayon. Salamat sa iyo, nakatakas ako sa sumpang pagkakulong sa bahay. Si Augo, totoo na ako ang may gawa ng iyong paghihirap. Ngayong naibalik na ang Lingzhu sa iyo. Kung gusto mong umalis, hindi kita pipigilan. Mananatili ako. Gusto kong sumama kay Cheng. Walang kamatayang Shenbao. Dumating na ang utos ng langit, pinagpala ang angkan ng Qi. Maaari kang manatili sa kanila. Well, Pero, may isang kondisyon. Dapat kang gumawa ng mabuti. Tulungan ang nangangailangang malampasan ang paghihirap. Magsisimula na akong magbigay ng limos. hintayin mo kami. Sasama rin kami.